Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series which is God's Comfort in Times of Trouble. So ngayong araw, pagtutuon ng pansin natin kung ano nga ba yung sinasabing eternal comfort or what is the true meaning of eternal comfort. So in view of this topic, of our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 16. So in English Standard Version, now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace. So in Tagalog translation naman or in ang Biblia 2001, ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. So, when it comes to eternal comfort kasi, kumbaga, ang eternal comfort is different from what we call temporal comfort. Kasi kapag temporal comfort from the word itself, it is just temporary. Like, for example, gaya nga ng sinabi ni Pastor Russell, may isang magulang na may sakit yung anak niya and hiniling niya kay God na pagalangin yun. So, nung gumaling yung anak niya, syempre, nakaranas siya ng comfort mula kay God. But that is only temporary or temporal comfort since may possibility pa na magkasakit yung anak niya in the near future, di ba? So, kumbaga, temporal comfort, temporary, pero yung eternal comfort, ayan yung walang hanggan, kumbaga, infinite, di ba? Eternal nga eh. When we say eternal, walang hanggan, di ba? So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin ngayon, is proceed tayo sa ating teaching. So, babasahin ko na lang muna siya lahat, then i-explain ko. Number 1, we have an eternal comfort in Christ. Number 2, God's wisdom is infinite and His plan is eternal. Number 3, thinking in God's ways gives us comfort. So, yung gaya nga ng sabi ko kanina, we can only receive that eternal comfort from Jesus Christ and our Lord God, di ba? Sila lang yung tanging makakapagbigay ng eternal comfort na yan. Kasi lahat ng comfort na nakukuha natin sa family natin, sa friends natin, that or those are just considered as temporal comfort kasi hindi nga tayo nabubuhay dito sa mundo ng kapahabang buhay, di ba? So, kung ano man yung comfort na naibibigay ng mga kapwa nating tao sa atin, those are just temporal comfort while the comfort na nakukuha or nare-receive natin from Lord God and Jesus Christ is eternal comfort. And yung wisdom ni God is infinite, di ba? Walang katapusan, di ba? Infinite and His plan is eternal. Kagaya nga ng laging nababanggit sa mga devotion natin, di ba? Yung word na infinite and eternal, magka-partner yan. So, God's wisdom, yung karunungan ng Diyos ay infinite, walang katapusan, and His plans for us is eternal. Kagaya ng comfort na binibigay niya sa atin, which is eternal din. And lastly, thinking in God's way gives us comfort. So, when we think like how our Lord God thinks, ayun yung mas makakapagbigay sa atin ng comfort. Kasi nga, alam natin na in His ways, di ba, nothing can go wrong. So, mas magtitiwala ba tayo sa pamamaraan natin, sa mga sariling iniisip natin kaysa sa wisdom ni God? Siyempre, hindi, di ba? So, when we think na nakaayon sa wisdom ni God or thinking in God's ways, ayun yung mas magbibigay sa atin ng comfort gaya nga na nabanggit dito sa ating pangatlong teaching. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, reject prosperity gospel. So, when we say prosperity gospel kasi, kumbaga, kunwari, ang iniisip nating mindset natin when it comes to prosperity
na ang kayamanan or ang pagiging prosperous is all about money. Kagaya nga nasabi rito, prosperity theology is a religious belief among some charismatic Christians that financial blessing and physical well-being are always the will of God for them. So, yun yung kumbaga, lagi nating iniisip na ang tunay na pagiging prosperous or yung sign of being prosperous is all about money and yung physical well-being natin. Well, in fact, mas magiging prosperous tayo kapag yung spiritual being natin, di ba, is mas na, kumbaga, may improvement, di ba? Kumbaga, mas ini-aim natin pagyabungin pa yung spiritual being natin with our Lord God, yung relationship natin sa Kanya. And, ayun, ang pagiging prosperous kasi is not all about money naman, di ba? And that is one of those things na kailangan talaga nating i-correct sa panahon ngayon, even sa panahon dati, di ba? So, kailangan, gaya nga nasabi rito, we should reject prosperity gospel. Number 2, find your ultimate comfort in the eternal plan of God. So, yung eternal plan ni God nga sa atin, di ba, is napakalaki, kaya nga eternal siya. Yung plano natin is katiting na katiting lang compared sa plano ni God para sa atin. So, in that eternal plan na nabanggit, we can find or we will find our ultimate comfort, yung eternal comfort natin. So, in His eternal plan comes the eternal or ultimate comfort na inilalaan niya para sa atin. Lastly, think with the mind of Christ. Gaya nga ng sinabi rin sa teaching natin kanina, we should think like how our Lord God thinks, yung ways niya, yung wisdom niya. Kasi ayun niya makakapagbigay talaga sa atin ng comfort at ng karunungan, syempre. And once ma-receive natin yung karunungan na meron si God, is bonus na lang yung makakaiwas tayo sa mga kasalanan, di ba? Bonus na rin yun. Kumbaga, kapag may wisdom tayo ni God is nothing can go wrong na, di ba? In our spiritual being. Kasi nga, wisdom na niya yung pinapairal natin sa mga sarili natin. Kaya, ayun, kaya nga nasabi rito, we should think with the mind of Christ.